Tila bumalik sa kanya ang alaala ng nakaraan. Dahil ikaw ang unang lalaki sa buhay ni Samantha. Paalala ng bahagi ng isip niya. Hey, are you okay, Matthew? Samantha snapped her fingers in front of his face na pumutol sa daloy ng isip niya. Ang ganda ko ba masyado para matulala ka ng ganyan? Nakangiting biro nito. Definitely, he said, taking a deep breath. Paano ba niya sasabihin sa dalaga na siya ang lalaking nakasama nito almost 1 year ago at hindi si Alexander? Pero hindi niya kailangan malaman. Anya sa sarili. It's impolite to stare, saway ni Samantha nang hindi pa rin niya inaalis ang mata sa dalaga. Napahaplos siya sa batok niya. Sorry, I can't help staring at you. It's really hard to take my eyes off you. Kasi ang ganda-ganda ko. Definitely, sagot ni Matthew at sabay na natawa ang dalawa. Napabuntong hininga si Samantha bago tumingin sa karagatan. Ang sarap dito sa beach house. Hindi kailangan ng aircon. The ocean breeze that entered the window made my senses calm. Kaya nakatulog ako kaagad. Nanatiling nakabukas lang ang malaking bintana ng silid kagabi. Kaya pumapasok ang malamig na hangin sa silid. Binalingan siya nito. Ikaw, ganun ka rin ba? Did you sleep well? Humigop muna siya ng kape bago sumagot sa dalaga. Oo naman, lalo na at ikaw ang kasama ko. Malambing na saad ni Matthew bago siya niyakap. Ilalapit na sana niya ang muka sa labi ng dalaga nang makarinig sila ng tinig. I'm sorry, wrong timing palang punta ko. Umupo ito sa katapat ni Samantha. Good timing nga eh, sarkastikong sabi ni Matthew. Bumitaw ito mula sa pagkakayakap sa kanya. Bakit napadpad ka dito? Tanong ni Matthew kay Albert na kasalukuyang nagsasali ng kape sa tasa. Papalala ko lang sa iyo ang party ni Nico. You have to be there. Pass muna ako. Walang kasama si Samantha dito at ayaw pa namin bumalik sa mansyon. Ang tangkang paghigop ng kape ni Albert ay natigil at napatitig kay Matthew na para bang kaharap niya ay isang estranghero. Huwag mo nga akong titigan ng ganyan. Nakangiting wika ni Matthew sa pinsan. Maraming babae doon. Anito, umiling si Matthew. Humigop naman ng kape si Albert at lumipat ang tingin kay Samantha. You changed him, huh? Inilapag nito ang tasa sa mesa. Well, kahit naman siguro ako kung katulad mo ang mapapangasawa ko, I would rather stay home and spend my whole day with you than going out. But she's my wife, and I'm the only one who have the right to be with her. Mabilis na dugtong ni Matthew sa sinabi ni Albert, na lihim na ikinangiti ng dalaga. Noon naman tumunog ang cellphone ni Albert. Nagpaalam ito sa kanila para sagutin ang tawag. Nagkatinginan si Samantha at Matthew at nagkangitian. Ibinalik ni Samantha ang tingin sa karagatan. Hindi na niya maintindihan ang nararamdaman niya. She was enjoying her stay here, not only because of this peaceful and beautiful place, kundi dahil na rin kay Matthew. My God! Dahil lang ba ito sa ginagawa ni Matthew? Sa paglalambing? O dahil nagkakagusto na talaga siya? Imposible. Siguro nga ay dahil lang ito sa ginagawa ni Matthew sa kanya. Anong iniisip mo? Pukaw nito sa naglalakbay niyang isip. Ano ang plano mo kapag nakuha mo na mana mo sa lola mo? Tanong ni Samantha habang nasa malayo ang tingin. Ilang segundo ang lumipas pero hindi sumagot si Matthew. Kaya tiningnan niya ito. Nakatitig lang ito sa kanya. She forced a smile. Anong klaseng tanong ba yun? Siyempre, tapos na rin ang pagpapanggap natin bilang mag-asawa. Makukuha mo na ang gusto mo. Ako naman ay babalik na rin sa dati kong buhay bilang Samantha Cruz, a wedding planner. Single and free. Pilit na pinasigla ang boses pero sa kaloob-looban niya ay nalulungkot siya sa isipang malalayo na siya kay Matthew. Mamimiss rin niya talaga ito. Bukod kay Alexander, ay si Matthew lang ang bukod tanging nakahawak sa katawan niya at hindi niya maipagkakaila na nagugustuhan niya ang bawat ginagawa nito sa kanya. Hindi kayo mag-asawa? Halos sabay na napapitlag si Samantha at Matthew nang marinig si Albert. Umupo si Albert at palipat-lipat ang tingin sa kanilang dalawa na parang humihingi ng paliwanag. Napailing naman si Matthew. Ipinaliwanag niya ang dahilan ng pagkukunwari nila ni Samantha. Lahat ay sinabi niya.
maliban sa tungkol sa naging ugnayan ni Samantha at Alexander, na ipinagpasalamat naman ni Samantha dahil hanggat maaari talaga ay hindi niya gustong binabalik-balikan. Wow! So, wala kayong relasyon talaga? Namamanghang tanong ni Albert. Paulit-ulit, Albert? Naiiritang sita ni Matthew. Ang galing niyong umarte ah! You both look in love with each other. Except the day that we first met, Samantha. Mukhang inis na inis ka sa kanya nun eh. So, single ka? No husband? No boyfriend? Umiling si Samantha at tumango naman ng paulit-ulit si Albert. Maiwan ko muna kayo. Maglalakad-lakad lang ako. Paalam niya sa dalawa. Nailing si Matthew habang nakatingin sa pinsan na sinusundan ng tingin ang papalayong si Samantha. She's really beautiful and a wife material. Komento ni Albert na habol ang tingin sa dalaga na patungong dalampasigan. Magkaka-stiff neck ka na yan. 140-degree angle na ang pagkakaikot ng leeg mo. Walang kangiting-ngiting sabi ni Matthew. He felt a sudden irritation for his cousin. Kilala niya ito at sa paraan ng pagtitig at paghanga nito kay Samantha ay mukhang gusto nito ang asawa niya. She's not your wife. Anya ng bahagi ng isip niya. Pagkatapos nilang mag-usap ni Albert ay hinanap ni Matthew si Samantha. Nakita niya itong naglalakad sa baybayin ng dalampasigan. Nang makita siya nito ay agad itong kumuway and he waved back. Parang nabato-balani siya na napatitig kay Samantha nang maglakad ito palapit sa kanya habang may matamis na ngiting nakapaskil sa mga labi. Napakaganda talaga ng dalaga. Ang mahabang buhok ay tinatangay ng hangin na lalong nagpatingkad ng angking ganda nito. Bagyang sumisilip ang tiyan nito dahil tinatangay ng hangin ang laylayan ng cotton summer top nito. At dahil sa suot nitong long summer vest na halos umabot sa bukong-bukong nito ang haba, ay nagmukha itong diwata. Kulang na lang ay may bulaklak na nakapaikot sa ulo. Hey! Tulala ka na naman! Napahaplos si Matthew sa likod ng ulo. He was stunned for a long while para hindi niya mapansin na nakalapit na pala ito sa kanya. Ganun ba talaga ako kaganda para matulala ka ng ganyan? Inilahad niya ang kamay sa dalaga. Inabot naman yon ni Samantha at pinagsalikop ang mga palad nila. Hindi lang maganda, magandang maganda, babe. Bolero talaga oh. Alika na nga, samahan mo na lang ako maglakad-lakad. Nagsimulang maglakad-lakad ang dalawa sa dalampasigan. Napangiti siya habang nakatitig kay Samantha na nakikipaghabulan sa alon. Habang patakbo-takbo ito ay magkahawak pa rin ang kamay nila kaya nahihilas siya nito sa tuwing tatakbo para iwasan ang papalapit na alon. Natatawa na lang siya. She looks too cute at gusto niyang makitang laging ganito si Samantha sa umaga. Tama, sa umaga lagi niyang aayain si Samantha dito. Kainis! Ano bang meron sa babaeng ito at kayang punuin ang kaligayahan ng puso niya sa simpleng pagbungis-ngis lang nito na parang bata? Tinungo nila ang isang puno ng nyog. Inalis ni Matthew ang t-shirt at inilatag yon sa pinong buhangin sa ilalim ng puno ng nyog. Marahan niyang kinabig si Samantha at pinasandal sa kanyang balikat, saka marahang niyakap habang siya ay nakasandal sa puno ng nyog. Napangiti ang binata. Punong-puno ng kagalakan ng puso niya na hindi maipaliwanag kung saan nagmumula. Para siyang kakaiba na hindi mapalis ang malapad ng ngiti sa labi. Why? Bigla ay tanong ni Samantha. Ha? Balik niyang tanong. Bakit tumatawa ka na naman? Nahihibang ka na ba? Hindi man lang niya namalayan na ang ngiti ay nauwi sa marahang pagtawa. Mahigpit niyang niyakap ang dalaga. Wala, I'm just happy. Tiningala siya ng dalaga at mabilis niyang ginawaran ng halik ang labi na ikinangiti nito at muling ibinalik ang mata sa karagatan. Ay, Samantha, what have you done to me? Paninisi nito at muling natawa nang lingunin siya ni Samantha na kunot ng noo. Hinigpitan niya lalo ang pagkakayakap dito. Napakasaya niya ng sandaling yun. Para siyang kinikilig na hindi niya maintindihan. Hindi niya akalain na mararamdaman niya ang ganito sa edad pa niya ngayon. So, wala ka talagang boyfriend? Tanong ni Albert kay Samantha habang minamaneho ang motorboat. Pabalik na sila ng resort. Pinuntahan siya nito sa mansyon at niyayang magtungo sila sa isla na malapit lang din naman sa resort. Hindi naman niya nakasama si Matthew dahil umalis ito at nagtungo sa asyenda.
Seryoso talaga ito na pag-aralan at matutunan ang pagpapatakbo ng negosyo ng pamilya. Wala, tugon niya. Inihinto ni Albert ang motorboat sa mas mababaw na bahagi at ini-off ang makina. Sumandal ito sa railing at humalukip-kip, saka tumitig lang kay Samantha. Napag-alaman niyang second cousin ni Matthew si Albert. Si Doña Catalina at ang lola ni Albert ay magkapatid. Let's go, baka mangitim tayo rito. Aya niya sa binata nang mapansin niyang wala yata itong balak bumaba ng boat. Marahang natawa ang lalaki. Nauna itong bumaba at maginoo siya nitong inalalayan sa pagbaba. Hinawakan siya nito sa kamay hanggang sa marating nila ang dalampasigan. Sandali. Humarap ito sa kanya at tinulungan siyang alisin ang life vest na suot niya. You are beautiful, Samantha. Albert complimented her as he gazed at her with admiration. Thank you, tipid niyang sabi. Type pa siya ni Albert. Ayaw niyang maging asyomera pero hindi naman siya manhid. Iba kasi tumitig eh. Masyadong halata na. Anya sa kanyang sarili. Samantha! Naputol ang tingin ng dalawa nang marinig niya ang boses ni Matthew. Ipinaling niya ang kanyang paningin sa direksyon kung saan naroroon ang asawa. Nakatayo ito ilang metro mula sa kinatatayuan nila. Pero napansin agad ni Samantha ang dilim ng mukha nito. Kung gaano kasikat ang araw ay siyang kulimlim naman ng mukha ng lalaki. Lumapit si Matthew sa kanila. His gaze raked upon her physique. Kung ang titig ni Albert ay punong-puno ng admiration, kasalungat naman ang makikita sa mata ni Matthew. He looked disappointed. Bigla tuloy na ilang si Samantha. Total, nandito ka na rin lang pare. Sama mo na kami ni Samantha mag-lunch. Hindi na, sa mansyon na lang. Lola prepared lunch for us, kaya nga ako nandito para sunduin si Samantha. Okay, so can I go with you? Hindi pwede. Seryosong saad ni Matthew. Next time na lang. Let's go, Samantha. Hinawakan siya nito sa braso, saka hinila palayo. Malalaki ang hakbang ni Matthew kaya lakad-takbo ang ginawa ng dalaga. Nasaan ang mga damit mo? Tanong nito habang tuloy-tuloy sa paglalakad. Nasa cottage mo. Agad itong lumiko at tinalunton ang patungong garden cottage. Ito ang cottage ni Matthew at tanging ito lang daw ang umuuko pa roon sa tuwing nagtutungo ito ng resort. Puno ng halaman ng bahaging ito at may iba't ibang bulaklak. Puro gawa sa kahoy ang mga cottage rito. Nang makapasok sila ng cottage, ay saka siya nito binitawan. Bihis ka. Utos nito at umupo sa gilid ng kama. Saglit na napatitig si Samantha sa lalaki. Iniisip kung anong nangyayari dito. Nagkaproblema kaya sa negosyo? Napailing na lamang siya. Tinalikuran na niya ito at kinuha ang pamalit na damit na nakapatong sa kama saka pumasok ng banyo. Pagkatapos magbihis ay muli siyang lumabas at kung ano ang ayos ng upo ni Matthew na iniwan niya ay ganun pa rin ang ayos nito. Do you like Albert? Biglang tanong nito na nanatili sa ganung ayos. Nang hindi siya sumagot ay tiningala siya nito. Anong klaseng tanong yan, Matthew? Kunot noong tanong niya. Kakaiba ang titigan niyo sa isa't isa kanina habang inaalis niya ang suot mong life vest. Ang pagbigkas nito sa ilang salita ay may diin. Walang ibig sabihin yon. Isinilid niya ang damit niya sa beach bag na ipinadala niya kay Erin nung dalawin siya ng kaibigan. Tumayo naman si Matthew. Hindi ka nagpaalam sa akin, tapos makikita kitang nakikipagtitigan kay Albert habang ang suot mo napakaikli pa. Mabilis niya itong nilingon. Sinusubukan mo ba na magpapansin sa kanya, Samantha? Marahas siyang napasuklay sa buhok niya. Nakaramdam ng galit ang dalaga ng sandaling yun. She opened her mouth to say something, but Matthew continued his rant. Are you trying to seduce him? Napapikit siya at doon uminit ang ulo niya. Hindi ka pwedeng magkagusto sa kanya. Sinalubong niya ang tingin nito. Kung galit ang tingin nito sa kanya, ay mas nalagpasan pa niya yon. I know! Katulad ng hindi dapat ako magkagusto sa iyo, Matthew. She grabbed her bag and went outside. Hindi niya inaasahan na maririnig niya yun sa binata. Mabilis namang sumunod sa kanya si Matthew. Nagsiselos na ba si Matthew kay Albert? Hanggang kailan nila itatago ang nadarama nila para sa isa't isa? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po!